Clog. Isang malakas na basag ang bumasag sa katahimikan ng malaking bahay. Hindi ito galing sa kung saan lang. Galing ito sa loob ng pamilyar na library, ang silid na dati puno ng tawanan ni na Luna at ng kanyang ama. Nakatago si Luna sa likod ng makapal na kurtina sa may terrace. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa lamig, kundi sa takot at galit na ngayon lang niya naramdaman. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana. Ang nakita niya ay parang isang bangungot na ayaw magising. Nakatayo si Cassandra sa gitna ng silid. Ang babaeng tinatawag ng kanyang ama na Anghel. Ang babaeng nakatakdang maging bagong may bahay ng pamilya Villarosa. Pero ang nakikita ni Luna ngayon ay hindi Anghel. Sa paanan ni Cassandra, nakasubsob ang isang matandang kasambahay, si Manang Fe, ang yaya na nagpalaki kay Luna. Umiiyak ito habang pinupulot ang mga piraso ng nabasag na vase. Tanga! Sigaw ni Cassandra. Ang boses nito ay matinis, malayo sa malambing na tinig na naririnig ni Luna sa mga video call. Sinabi ng ayoko ng mumurahing bulaklak dito. Masyado kayong mga hampas lupa, hindi niyo alam ang taste ko. Durog ang puso ni Luna. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok at itulak ang babaeng iyon palayo kay Manang Fe. Pero natigilan siya nang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ama, si Don Ricardo. Matanda na ito. Maputi na ang buhok at halatang mahina ang katawan. Anong nangyari dito? Tanong ng Don, bakas ang pag-aalala. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Cassandra. Mula sa pagiging demonyo, naging maamong tupa ito. Lumapit siya kay Don Ricardo, humawak sa braso nito at nagpanggap na nanginginig. Rick, honey, garalgal ang boses ni Cassandra. Natakot ako. Bigla na lang binato ni Manang Fe yung vase. Sabi niya ayaw niya akong maging senyora dito. Nanlaki ang mga mata ni Luna sa dilim. Sinungaling. Tiningnan ni Don Ricardo si Manang Fe nang may pagkadismaya. Fe, totoo ba ito? Ilang taon ka na naming kasama. Bakit mo ginaganito si Cassandra? Sir, hindi po. Humahagulgol si Manang Fe. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ko po magagawa iyon. Tama na. Putol ni Don Ricardo. Ubo siya ng ubo bago nagpatuloy. Umalis ka na sa harap ko. Bukas, kunin mo na ang sweldo mo at huwag ka nang babalik. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Luna. Nakita niya ang ngiti ni Cassandra, isang nangiting tagumpay habang yakap-yakap ang kanyang ama. Ang tahanang kinalakihan ni Luna, ang sangtuaryo ng kanyang pamilya, ay hindi na sa kanya. Ito ay naging isang pugad ng ahas. Tumalikod si Luna at tumakbo palayo sa mansyon. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa marating niya ang isang waiting shed sa labas ng subdivision. Ang luha niya ay humalo sa patak ng ulan. Wala siyang magagawa kung papasok siya doon bilang si Luna Villarosa. Ang tingin ng ama niya kay Cassandra ay perpekto. Kung magsusumbong siya ngayon, iisipin lang ng ama niya na isa siyang anak na nagseselos sa madrasta. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dininial niya ang number ng private investigator na binayaran niya. Pero voicemail lang ang sumagot. Mag-isa na lang siya. Napatingin si Luna sa refleksyon niya sa basag na salamin ng waiting shed. Nakasuot siya ng mamahaling coat, nakaayos ang buhok, at amoy mayaman. Walang silbi ang pagiging Villarosa ko kung hindi ko maililigtas ang daddy. Bulong niya sa sarili. Kailangan niyang makapasok sa bahay na yon nang hindi namamalayan ni Cassandra. Kailangan niyang makita ang lahat. Kailangan niyang maging anino. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at itinapon sa basurahan. Kinuha niya ang isang gunting mula sa kanyang emergency kit sa bag. Huminga siya ng malalim. Sa bawat gupit ng kanyang mahabang buhok, parang pinuputol din niya ang kanyang pagiging prinsesa. Ginulo niya ang natitira niyang buhok. Pinunasan niya ang mamahaling makeup gamit ang maruming panyo hanggang sa maging mapula at magaspang ang kanyang mukha. Nagpalit siya ng suot.
isang simpleng t-shirt at maong na binili niya sa bangketa kanina bago pumunta dito para sana hindi siya makilala ng mga guard. Pero ngayon, ito na ang magiging balat niya. Wala na si Luna. Sabi niya nang may diin. Ako na si Leia. Kinabukasan, maaga pa lang ay mahaba na ang pila sa likod ng mansyon ng mga Villarosa. Balita sa buong bayan na naghahanap ng bagong katulong ang pamilya at malaki ang pasahod. Nakapila si Luna o Leia sa dulo. Nakayuko siya. Pilit na tinatago ang kinis ng kanyang balat sa pamamagitan ng pagpahid ng kaunting putik sa braso at leeg. Ang puso niya ay kumakatok ng malakas sa kanyang dibdib. Ito ang bahay niya. Pero ngayon, kailangan niyang magmakaawa para makapasok. Bumukas ang gate. Lumabas ang isang babaeng nakataas ang kilay, may hawak na pamaypay, at suot ang isang silk na robe, si Cassandra. Tiningnan ni Cassandra ang pila ng mga aplikante na parang mga hayop na ibibenta sa palengke. Masyadong matanda, sabi niya sa una. Masyadong payat, baka tamad, sabi niya sa pangalawa. Habang papalapit si Cassandra, lalong humihigpit ang hawak ni Leia sa laylayan ng kanyang damit. Ito na ang pagkakataon niya. Huminto si Cassandra sa tapat niya. Amoy na amoy ni Leia ang pamilyar na pabango. Ang pabango ng kanyang yumaong ina na ngayon ay ginagamit na ng babaeng ito. Kumuyom ang kamao ni Leia. Tinaas ni Cassandra ang baba ni Leia. Gamit ang dulo ng kanyang pamaypay, tinitigan siya nito mata sa mata. Parang tumigil ang mundo. Nakilala ba siya? Ang mga mata ni Cassandra ay naningkit. Sinuri niya ang mukha ni Leia mula noo hanggang baba. Ikaw? Sabi ni Cassandra. Ang boses ay puno ng pagdududa. Napalunok si Leia. Po, ma'am? Pilit niyang binago ang boses niya. Ginawa niyang garalgal at mahina. Ngumisi si Cassandra. Isang ngisi na nagpatindig ng balahibo ni Leia. Mukha kang sanay sa hirap, sabi ni Cassandra nang may halong panghahamak. Ganyan ang gusto ko, yung walang karapatang magreklamo. Tinanggal ni Cassandra ang pamaypay sa mukha ni Leia at tumalikod. Tanggap ka na, pero tandaan mo ito. Huminto si Cassandra at lumingon muli. Ang kanyang mga mata ay madilim at mapanganib. Sa bahay na ito, ako ang batas. Isang maling galaw, isang maling salita, at hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Pumasok na si Cassandra sa gate. Naiwan si Leia na nakatayo. Ang hangin ay malamig, pero ang dugo niya ay kumukulo. Nakapasok na siya sa impyerno, at ngayon, magsisimula na ang laro. 3 oras. 3 oras nang nakaluhod si Leia sa marmol na sahig. Kinukuskos ang bawat sulok ng malawak na living room. Masakit ang kanyang tuhod, ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay lamang sa paghawak ng mga designer bag at wine glass, ay namumula na at mahapdi dahil sa matapang na sabon. Dati, naglalakad siya sa sahig na ito nang naka-heels, taas noo, habang ang mga katulong ay nagbibigay galang sa kanya. Ngayon, siya na ang nasa ibaba at ang tanging nakikita niya ay ang mga paa ng mga taong dumadaan. Bilisan mo dyan, sigaw ni Myra, ang kanang kamay, nakatulong ni Cassandra. Darating na si Ma'am Cassandra galing sa spa. Kapag nakakita siya ng alikabok, ikaw ang ipapalamon ko sa vacuum. Napabuntong hininga si Leia. Pinilit niyang tumayo para kumuha ng tubig, pero nanigas ang kanyang binti sa ngalay. Pagbangon niya, nasagi ng siko niya ang isang baso ng juice na nakapatong sa side table. Klag! Tumilapo ng orange juice sa puting carpet, nabansag ang baso. Nanigas si Leia. Hindi dahil sa takot sa basag na baso, kundi dahil sa narinig niyang yabag ng takong mula sa hagdanan. Anong ginawa mo? Ang boses ni Cassandra ay malamig, parang yelo na gumuguhit sa likod ni Leia. Lumingon si Leia. Nakatayo si Cassandra sa taas ng hagdan. Suot ang isang mamahaling pulang dress. Tinitigan niya ang mantsa sa carpet na parang dugo ng tao ang nakita niya. Sorry po, ma'am. Mabilis na sabi ni Leia.
Yumuko siya agad. Lilinisin ko po agad. Hindi ko po sinasadya. Bumaba si Cassandra ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay mabigat. Lumapit siya kay Leia at tiningnan ang basag na baso. Alam mo ba kung magkano yan? Tanong ni Cassandra ng pabulong, pero may diin. Imported crystal yan, galing Italy. Napakagatlabi si Leia. Alam niyang nagsisinungaling si Cassandra. Ang basong yon ay nabili lang ng daddy niya sa isang local department store. Mumurahin lang iyon kumpara sa mga totoong crystal sa cabinet. Pero hindi siya pwedeng sumagot. Sorry po talaga, ma'am. Ulit ni Leia. Sorry? Tumawa ng mapakla si Cassandra. Anong magagawa ng sorry mo sa carpet ko? Biglang hinablot ni Cassandra ang buhok ni Leia. Napadaing siya sa sakit habang pilit na pinapatingala. Pulutin mo yan, utos ni Cassandra. Akmang kukuha ng walis at dustpan si Leia. Hindi, sigaw ni Cassandra. Gamitin mo ang kamay mo. Pulutin mo isa-isa para matandaan mo kung gaano kakatanga. Nanginginig ang mga kamay ni Leia. Tumingin siya sa paligid. Ang ibang mga katulong ay nakayuko. Takot na madamay. Walang tutulong sa kanya. Lumuhod muli si Leia isa-isa. Pinulot niya ang matatalim na bubog. Nararamdaman niya ang hapdi nang magasgasan ang kanyang daliri. Isang matalim na piraso ang bumaon sa kanyang palad. Aray, napabulong siya. Tumulo ang dugo sa puting carpet. Ang dumi-dumi mo, pandidiri ni Cassandra. Linisin mo pati ang dugo mo. Umalis ka sa harap ko bago pa kita ipakaladkad sa guards. Tumalikod si Cassandra at naglakad paalis na parang walang nangyari. Naiwan si Leia, luhaan, duguan ng kamay, at durog ang dignidad. Ito ang realidad na hindi niya nakita noon. Ito pala ang pakiramdam ng maging wala. Biglang may aninong tumakip sa kanya. May isang malaking kamay na humawak sa pulso niya. Pinipigilan siyang pulutin pa ang natitirang bubog. Nag-angat ng tingin si Leia. Isang lalaki ang nakaluhod sa harap niya. Naka-uniforme ito ng driver at bodyguard. Matipuno, seryoso ang mukha, pero ang mga mata ay may halong awa. Si Gabriel. Tama na yan, sabi ni Gabriel. Ang boses niya ay malalim at buo. Sir, kailangan ko pong... sabi ko tama na, mariing sabi ni Gabriel, pero hindi galit. Kinuha niya ang isang panyo mula sa bulsa niya at dahan-dahang binalot ang dumudugong kamay ni Leia. Napatitig si Leia sa mukha ng lalaki. Ito ang head of security ng pamilya nila. Pero noon, hindi niya ito tinatapunan ng tingin. Siya lang pala ang may lakas ng loob na suwayin ng utos ni Cassandra. Bago ka lang ba? Tanong ni Gabriel habang maingat na itinatali ang panyo. Tumango si Leia. Hindi siya makapagsalita. Masyadong malapit ang mukha ni Gabriel. Amoy niya ang sabon at mint mula dito. Mag-ingat ka kay Ma'am Cassandra, bulong ni Gabriel. Tumingin ito sa paligid para siguraduhing walang nakikinig. Hindi siya tulad ng inaakala mo. Dito sa bahay na to, kailangan mong maging matapang, pero huwag kang magpapakamatay para sa trabaho. Tinayo siya ni Gabriel. Pumunta ka sa kusina. Hugasan mo yan. Ako na ang bahala dito, sabi ni Gabriel, sabay kuha ng dustpan na nasa gilid. Salamat po, Sir Gabriel, mahinang sabi ni Leia. Natigilan si Gabriel. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Nanlamig si Leia. Muntik na. Narinig ko po kanina. Tinawag kayo ng hardinero. Pagsisinungaling niya. Tumangulang si Gabriel, bagaman may bahid ng pagdududa sa mata. Sige na, umalis ka na, bago pa bumalik ang bruha. Tumakbo si Leia patungo sa servants' quarters. Napahawak siya sa dibdib niya. Ang bilis ng tibok ng puso niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang beses na may nagtanggol sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Kinagabihan, umalis si Don Ricardo at si Gabriel para dumalo sa isang business dinner. Naiwan si Cassandra sa bahay. Alam ni Leia na ito ang pagkakataon niya.
Hinihintay niyang mamatay ang mga ilaw sa hallway. Nang siguradong tulog na ang ibang katulong, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Madilim ang mansyon. Ang bawat creak ng sahig ay parang kulog sa pandinig niya. Pumunta siya sa tapat ng opisina ng daddy niya. Alam niya kung saan nakatago ang spare key. Sa ilalim ng paso ng fortune plant sa gilid ng pinto. Isang sikreto na silang dalawa lang ng daddy niya ang nakakaalam. Kinapa ni Leia ang ilalim ng paso. Napangiti siya nang maramdaman ang malamig na metal. Nandoon pa rin ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Creak! Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng tobako at lumang papel. Ang amoy ng daddy niya. Saglit na nanikip ang dibdib ni Leia. Gusto niyang yakapin ang upuan ng ama, pero wala siyang panahon para magdrama. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang mumurahing cellphone. Dumiretso siya sa mesa. Ang kalat. Hindi ganito magtrabaho ang daddy niya. Dati, laging maayos ang mga papeles dito. Ngayon, nagkalat ang mga folder ng investments at bank transfers. Binuklat niya ang isang folder. Nanlaki ang mata niya. Transfer of assets to Cassandra de Villa. Halos mahulog ang folder sa kamay niya. Nililipat na ng babaeng yon ang mga lupain sa pangalan niya kahit hindi pa sila kasal. Walang hiya ka, bulong ni Leia nanginginig sa galit. Akmang kukunin niya ang cellphone para pikturan ang dokumento nang biglang bumukas ang pinto. Wala nang creak. Mabilis at padabog itong bumukas. Bumilis ang tibok ng puso ni Leia na parang sasabog sa dibdib niya. Wala siyang matatakbuhan. Ang bintana ay sarado. Ang pinto ay hinarangan na ng kung sino man ang pumasok. Sa isang iglap, dumapa siya at gumapang pasuot sa ilalim ng malaking Nara table ng ama. Sumiksik siya sa pinakadulo, sa gitna ng mga kable ng computer at alikabok. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay para pigilan ang kanyang paghinga. Tak, tak, tak. Ang tunog ng high heels. Si Cassandra. Nakita ni Leia ang paglakad ni Cassandra papunta sa mesa. Huminto ito mismo sa tapat ng mukha ni Leia. 1 pulgada lang ang pagitan ng dulo ng sapatos nito sa kamay ni Leia na nakatago sa dilim. Kung yuyuko si Cassandra, tapos na ang lahat. Narinig ni Leia ang pagbagsak ng katawan ni Cassandra sa swivel chair. Umikot ang upuan. May tinawagan ito sa cellphone. Loudspeaker. Hello, babe? Boses ng isang lalaki. Malalim, pamilyar. Parang boses ni Attorney Gomez, ang family lawyer nila. Nakausap mo na ba ang doktor? Tanong ni Cassandra. Wala na ang lambing sa boses nito. Ang tunog niya ay parang isang negosyanteng nagmamadali sa deal. Oo, pero delikado, Cass. Kung bibiglain natin, baka mahalata ng mga pulis. Masyadong mabilis ang effect ng gamot. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Napapikit si Leia. Anong gamot? Wala akong pakialam. Sigaw ni Cassandra sabay hampas sa mesa. Umalog ang buong mesa at napapikit si Leia sa takot na gumalaw ang mga kable. Ang tagal-tagal mamatay ng matandang yon, gigil na sabi ni Cassandra. Pipirma na siya ng last will and testament bukas ng gabi, bago ang engagement party. Kapag napirmahan na niya yon, sa akin na ang lahat. Tumahimik sa kabilang linya. Kaya siguraduhin mo, pagpapatuloy ni Cassandra, ang boses ay naging bulong na puno ng kamandag. Pagkatapos ng pirmahan, iturok niyo na ang huling dose. Gusto ko, bago matapos ang linggong ito, biyuda na ako at bilyonaryo. Napatulala si Leia sa dilim. Ang mga luha ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Pero hindi siya makahimper. Papatayin nila ang daddy niya. Masusunod, my love. Sagot ng lalaki. Binaba ni Cassandra ang telepono. Tumawa ito ng mahina. Isang tawa na parang galing sa impyerno. Goodbye, Ricardo. Pulong ni Cassandra sa hangin. Iba siya. Iyan ang unang pumasok sa isip ni Gabriel habang pinapanood si Leia mula sa monitor ng security room. 3 araw pa lang siyang nandito pero parang may mali. Sa screen,
Nakita ni Gabriel na nagpupunas si Leia ng mesa sa study room ni Don Ricardo. Pero hindi lang basta punas ang ginagawa niya. Huminto si Leia. Tinitigan nito ang isang nakabukas na folder sa ibabaw ng mesa, ang Quarterly Financial Report. Ang isang ordinaryong kasambahay, iiwasan ang mga dokumento. Matatakot silang mapagbintangan na nangingialam. Pero si Leia, yumuko pa siya ng kaunti. Ang galaw ng mga mata niya, mabilis, matalas, parang sinisiyasat ang bawat numero. Parang isang auditor na naghahanap ng discrepancy, hindi isang katulong na naghahanap ng alikabok. Sino ka ba talaga, Leia? Bulong ni Gabriel sa sarili. Tumayo siya at inayos ang kanyang baril sa holster. Kailangan niyang malaman. Bilang head ng security, trabaho niyang protektahan ang pamilya Villarosa. Pero may parte sa kanya na gustong protektahan si Leia. Kahit hindi niya alam kung bakit, lumabas si Gabriel at naglakad papunta sa garden. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Madilim ang langit, parang nakikiayon sa bigat ng hangin sa mansyon. Sa gitna ng ulan, nakita niya si Leia. Hila-hila nito ang dalawang malalaking itim na trash bag papunta sa basurahan sa likod ng gate. Basang-basa na ito, ang buhok ay nakadikit sa mukha at nanginginig sa lamig. Nakita ni Gabriel na nadulas si Leia sa maputik na daan. Napaluhod ito, pero hindi binitawan ang mga basura. Kumilos agad si Gabriel, hindi siya nag-isip. Tumakbo siya palapit at hinablot ang mga trash bag mula sa kamay ni Leia. "Ako na," mariing sabi niya. Gulat na napatingala si Leia. Ang mga mata nito ay puno ng tubig ulan at luha. Pero nandoon pa rin ang kakaibang tapang. "Sir Gabriel, baka makita kayo ni Ma'am Cassandra. Mapapagalitan kayo." Nanginginig na sabi ni Leia. "Hayaan mo siya," sagot ni Gabriel. Binitawan niya ang mga basura sa gilid at hinubad ang kanyang waterproof na jacket. Ipinatong niya ito sa balikat ni Leia. "Sir, huwag po. Suotin mo?" Utos ni Gabriel. "Nanginginig ka na." Dinala niya si Leia sa ilalim ng waiting shed sa gilid ng guardhouse. Walang tao. Ang tunog lang ng ulan ang naririnig. Tiningnan ni Gabriel ang mga kamay ni Leia. May mga bagong hiwa ito mula sa pagkabasag ng vase kahapon at ngayon ay namumula dahil sa bigat ng binuhat. Hinawakan niya ang kamay nito para tingnan ang sugat. Napapitlag si Leia, parang nakuryente. Natigilan si Gabriel. Ang palad ni Leia, maliban sa mga bagong sugat, malambot ito. Masyadong malambot. Ang mga kamay ng isang kasambahay na galing sa hirap ay magaspang, puno ng kalyo ng ilang taong pagtatrabaho. Pero ang kamay ni Leia ay parang kamay ng isang prinsesa na ngayon lang nakaranas humawak ng walis. Binitawan niya ito agad at tumingin sa mga mata ni Leia. "Saan ka galing bago ka napunta dito, Leia?" Seryosong tanong ni Gabriel. Nakita niya ang panik sa mukha ng dalaga. Saglit itong umiwas ng tingin. Sa probinsya po, sir. Sa Bicol," sagot ni Leia. "Anong trabaho mo doon?" Sa bukid po. Nagtatanim." Mabilis na sagot nito. Nagsisinungaling siya. Alam ni Gabriel ang itsura ng kamay ng magsasaka. Lumaki siya sa hirap. Alam niya ang itsura ng kahirapan. At hindi iyon nakikita sa balat ni Leia. Pero bakit ganito ang nararamdaman niya? Imbes na isuplong ito, gusto niyang malaman ang totoo. Gusto niyang punasan ang putik sa mukha nito. "Leia," tawag niya ng mahina. Tumingin muli si Leia sa kanya. Sa ilalim ng ulan, sa madilim na shed, parang silang dalawa lang ang tao sa mundo. "Hindi ko alam kung anong tinatago mo," sabi ni Gabriel. "Pero mag-ingat ka. Ang bahay na ito, kumakain ito ng mga taong mahihina. At kung may plano kang masama, ako mismo ang makakalaban mo." Nakita niya ang lungkot sa mata ni Leia. Isang lungkot na parang dagat na malalim. "Wala akong planong masama, Gabriel," sagot ni Leia. "Hindi na, sir. Gusto ko lang itama ang mali."
Natigilan si Gabriel sa sinabi nito. Bago pa siya makasagot, tumunog ang radio sa biwang niya. Gabriel, report to my office now. Ang boses ni Cassandra. Galit. Napapikit si Gabriel. Bumalik ka na sa quarters, magpatuyo ka. Tumalikod siya at tumakbo pabalik sa mansyon. Iniwan si Leia na nakatingin sa kanya. Pagpasok niya sa opisina ni Cassandra, naabutan niya itong naglalakad nang pabalik-balik habang umiinom ng wine. Bakit ang tagal mo? Bulyaw nito. Nag-ikot lang po sa perimeter, ma'am. Maulan. Baka may pumasok. Kalmadong sagot ni Gabriel. Lumapit si Cassandra sa kanya. Naamoy niya ang alak sa hininga nito. Speaking of pumasok, huminto si Cassandra at tumitig sa kanya. Yung bago, si Leia. Bumilis ang tibok ng puso ni Gabriel. Anong meron sa kanya, ma'am? I don't like her eyes, sabi ni Cassandra. Masyadong matalino tumingin. Pakiramdam ko, binabantayan niya ako. Tumawa ng mapakla si Cassandra at umupo sa mesa. Gabriel, ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko dito. Ikaw ang mata ko. Utos ni Cassandra. Bantayan mo ang babaeng yan. Halughugin mo ang gamit niya. Kapag may nakita kang kahit anong kaduda-duda, sabihin mo agad sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Yes, ma'am, sagot ni Gabriel. Wala siyang choice. Kinagabihan. 2:00 ng madaling araw. Tahimik na ang buong servants' quarters. Pumasok si Gabriel gamit ang duplicate key. Alam niyang tulog na ang lahat dahil sa pagod. Nakita niya si Leia sa dulong kama. Mahimbing ang tulog, yakap-yakap ang jacket na pinahiram niya kanina. Nakaramdam ng kirot si Gabriel sa dibdib niya. Patawarin mo ako, Leia. Trabaho lang. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang bag na dala ni Leia nung unang araw. Binuksan niya ang zipper ng dahan-dahan. Puro damit. Ilang piraso ng barya. Isang rosaryo. Akala ni Gabriel ay wala siyang makikita. Papasara na sana niya ang bag nang may makapa siyang matigas sa ilalim ng lining ng bag. May tahi ito na parang sinadyang itago. Kinuha niya ang kanyang pocket knife at hiniwa ng kaunti ang tela. Hinugot niya ang isang maliit na notebook na kulay asul. Passport. Binuksan ni Gabriel ang passport sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Halos mabitawan niya ito sa gulat. Ang litrato sa passport ay si Leia. Pero naka-make-up, nakaayos, at mukhang mayaman. At ang pangalan na nakasulat sa tabi nito, Luna Marie Villarosa. Nanigas si Gabriel. Tumingin siya sa babaeng natutulog sa kama. Ang babaeng inaalila ni Cassandra, ang babaeng pinagtatanggol niya. Siya ang anak ni Don Ricardo. Nagising si Luna dahil sa isang malamig na kamay na tumakip sa kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw, manlaban, pero mabilis siyang idiniin ng bigat ng katawan ng isang lalaki sa kama. Madilim ang kwarto, tanging ang sinag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay liwanag. Huwag kang sisigaw. Bulong ng isang pamilyar na boses. Malalim. Seryoso. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Si Gabriel. Dahan-dahang inalis ni Gabriel ang kamay sa bibig niya, pero nanatili itong nakatayo sa gilid ng kama, parang isang pader na hindi matitinag. Sa kaliwang kamay nito, may hawak itong isang maliit na bagay. Itinaas niya ito sa tapat ng mukha ni Luna. Ang passport niya. Bumagsak ang mundo ni Luna. Nanlamig ang buo niyang katawan na parang binuhusan ng yelo. Tapos na. Alam na ni Cassandra. Bukas, kaladkad na siya palabas ng gate. O baka mas malala. Ipakulong siya sa kasong pagnanakaw o pamimikid. Sir Gabriel, pakinggan niyo po ako. Garalgal na pakiusap ni Luna. Tumulo agad ang luha niya. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong isumbong kay Cassandra. Hindi gumalaw si Gabriel. Tinitigan lang siya nito. Bakit? Po? Bakit ka nagpapanggap, Ma'am Luna? Tanong ni Gabriel. Binanggit niya ang tunay na pangalan nito ng may diin. Napaupo si Luna sa kama.
Niyakap ang sarili. Wala na siyang maitatago. Dahil pinapatay niya ang daddy, humahagulgol na sagot ni Luna. Pinipilit hinaan ng boses para hindi magising ang ibang katulong. Inaagaw niya ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay, ang buhay ng daddy ko. Wala akong ibang paraan. Kung papasok ako dito bilang Luna, hindi ko makikita ang ginagawa niya kapag nakatalikod si daddy. Tumingin si Luna kay Gabriel. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. Kung isusumbong mo ako sa kanya, Gabriel, gawin mo na. Pero alamin mo to, kapag namatay ang daddy ko, kasabwat ka nang pumatay sa kanya. Bumigat ang katahimikan sa kwarto. Rinig na rinig ni Luna ang sarili niyang paghinga at ang kabog ng dibdib niya. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang passport. Napabuntong hininga ito. Ilang taon na akong nagtatrabaho sa pamilyang ito. Sabi ni Gabriel, ang boses ay mas malambot na ngayon. Si Don Ricardo ang nagpaaral sa kapatid ko. Siya ang nagbigay sa akin ng trabaho nung walang tumatanggap sa akin. Lumapit si Gabriel at iniabot pabalik ang passport kay Luna. Hindi ako nagtatrabaho para kay Cassandra. Pagpapatuloy ni Gabriel, nagtatrabaho ako para sa mga Villarosa. Nanginginig na inabot ni Luna ang passport. Ibig sabihin, kakampi mo ako, Ma'am Luna? Napapikit si Luna at napahawak sa dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakahinga siya ng maluwag. Leia, pagtatama niya habang pinupunasan ng luha. Leia muna sa ngayon. Hanggat hindi natin napapabagsak si Cassandra, tumango si Gabriel. Sige Leia, anong plano? Kailangan natin ng ebidensya. Mabilis na nag-isip si Luna. Bumalik ang talas ng isip niya. May kausap siya sa telepono kagabi. May plano sila sa engagement party at may binanggit silang gamot. Kaya pala, bulong ni Gabriel. Napansin ko ring lalong humihina si Don Ricardo tuwing gabi pagkatapos ng tea time nila ni Cassandra. Kailangan nating marinig ang usapan nila, sabi ni Luna. Kinalkal niya ang ilalim ng kanyang bag at nilabas ang isang maliit na itim na device. Bumili ako ng listening device online bago ako umuwi, pero hindi ko maikabit sa kwarto niya dahil laging nakalock. Kinuha ni Gabriel ang device. Maliit lang ito, kasing liit ng butones. Ako ang bahala, sabi ni Gabriel. Ako ang nag-check ng security cameras sa kwarto niya tuwing umaga habang naliligo siya. May 10 minuto ako. Nagkatitigan sila. Sa dilim ng servants' quarters, nabuo ang isang kasunduan. Hindi lang sila amo at empleyado. Sila ay magkakampi sa isang gera. Kinabukasan ng umaga. Nasa monitoring room si Luna. Kunwari ay naglilinis, habang si Gabriel ay nasa kwarto ni Cassandra. Nakasuot ng earpiece si Luna na konektado sa radyo ni Gabriel. Clear ang area. Bulong ni Gabriel sa linya. Nasa shower siya. Pinakinggan ni Luna ang bawat kaluskos mula sa kabilang linya. Naririnig niya ang pagbukas ng cabinet. Idinikit ko sa ilalim ng lampshade sa bedside table. Report ni Gabriel. Paalis na ako. Biglang bumukas ang pinto ng banyo sa kabilang linya. Gabriel? Boses ni Cassandra. Nanigas si Luna sa monitoring room. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Cassandra. Ang boses ay matalim. Humigpit ang hawak ni Luna sa mop. Gabriel, mag-isip ka ng palusot. Chinecheck ko lang po ang bintana, ma'am. Kalmadong sagot ni Gabriel. May report po kasi na may nakitang akyal bahay sa kabilang village. Sinisiguro ko lang na secure kayo. May ilang segundong katahimikan. Mabuti, sabi ni Cassandra. Gusto ko ang loyalty mo, Gabriel. Lumabas ka na. Magbibihis ako. Yes, ma'am. Nakahinga ng maluwag si Luna. Kinagabihan, nagkita sila ni Gabriel sa likod ng greenhouse kung saan walang CCTV. Dala ni Luna ang receiver ng listening device. Handa ka na? Tanong ni Gabriel. Tumango si Luna. Isinuot nila ang tig-isang earphone. Sa simula, puro kaluskos lang. Tunog ng pagbubukas ng drawer. Pagkatapos, ang tunog ng pagdial sa telepono. Hello, boses ni Cassandra. Oo,
Nandito na ang abogado bukas para sa pirmahan ng will. Nagkatinginan sina Luna at Gabriel. Oo, tawa ni Cassandra. Huwag kang mag-alala. Ang engagement party bukas ay magiging farewell party na rin niya. Huminto ang puso ni Luna. Yung vial na binigay mo, patuloy ni Cassandra. Ihahalo ko sa champagne niya pagkatapos ng toast. Isang inom lang at aatakehin siya sa puso. Walang trace, walang autopsy. Tinanggal ni Luna ang earphone. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit at takot. Papatayin niya si Daddy bukas, bulong ni Luna. Hinawakan ni Gabriel ang balikat niya ng mahigpit. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Paano? Tanong ni Luna. Puno ng takot ang mga mata. Hawak niya ang lahat. Ang mga pagkain, ang inumin, pati ang gamot ni Daddy. Kailangan nating makuha ang lason bago pa niya mailagay sa inumin, sabi ni Gabriel. At kailangan natin siyang mahuli sa akto. Biglang may narinig silang kaluskos sa may mga halaman. Sino yan? Sigaw ni Gabriel. Sabay bunot ng baril at itinutok sa dilim. Mula sa mga anino, lumabas ang isang pusa. Nagbuga ng hangin si Gabriel. Pusa lang. Pero napansin ni Luna ang isang bagay sa lupa, kung saan nanggaling ang pusa. May isang bagay na kumikinang. Nilapitan niya ito at pinulot. Isang hikaw. Isang pamilyar na hikaw na may pulang bato. Gabriel, tawag ni Luna. Nanginginig ang boses. Bakit? Ipinakita ni Luna ang hikaw. Kay Myra to, sabi ni Luna. Si Myra ang tapat na aso-asuhan ni Cassandra. Nandito siya kanina. Narinig niya tayo. Agad na tumunog ang alarm ng buong mansion. Ang nakakabinging sirena ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Intruder alert! Intruder alert! Sigaw ng system. Tumingin si Gabriel kay Luna. Alam na nila. Kailangan na nating kumilos. Ngayon na. Nakasilip si Cassandra sa bintana ng kanyang kwarto habang patay ang ilaw. Hawak niya ang isang baso ng wine. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakapulupot sa stem nito. Tumunog ang pinto. Pumasok si Myra, humihingal. Ma'am, hindi ko po narinig lahat. Nanginginig na report ni Myra. Basta nag-uusap po sila ni Gabriel sa likod ng greenhouse. Seryoso po. Tapos parang may inaabot si Leia. Umikot si Cassandra at hinarap ang katulong. Si Gabriel, napangisi si Cassandra. Kaya pala masyadong protective ang asong yon sa bagong pusang ligaw. Akala niya ay tapat si Gabriel sa kanya. Pero mukhang nakuha na ni Leia ang loob nito. Masyado silang matapang, bulong ni Cassandra. Inubos niya ang laman ng baso sa isang lagok. Kung ganon, kailangan nating putulin ang sungay nilang dalawa bago pa sumapit ang engagement party bukas. Binuksan ni Cassandra ang kanyang jewelry box. Kinuha niya ang singsing na may malaking diamante. Ang engagement ring na bigay ni Ricardo. Myra, utos niya. Ipatawag ang lahat ng katulong sa sala. Ngayon na. Sabihin mo, nawawala ang singsing ko. Opo, ma'am. Nang makalabas si Myra, tiningnan ni Cassandra ang sarili sa salamin. Nag-practice siya ng mukha ng isang api at hysterical na biktima. Sorry, Leia. Bulong niya sa salamin habang naglalagay ng kunwaring luha. Pero kailangan ng sakripisyo para sa grand finale ko. Ang ingay ng sirena ay pinalitan ng sigaw ni Myra. Lahat kayo, labas, sa sala, bilis. Pumasok si Leia sa sala, nakayuko, pero ang puso niya ay parang tambol sa bilis ng tibok. Nakita niya si Gabriel na nakatayo sa gilid, seryoso ang muka, ang kamay ay nasa holster ng baril. Nagtama ang paningin nila saglit, isang tingin na nagsasabing, mag-ingat ka. Nandoon si Don Ricardo, nakaupo sa sofa, maputla at halatang hirap huminga. Ano bang nangyayari dito, Cass? Mahinang tanong ng ama. Gabi na. Kailangan ko nang magpahinga.
Rick! Humagulgol si Cassandra. Lumapit ito sa Don at lumuhod. Ang singsing ko. Ang engagement ring na bigay mo. Nawawala. Baka naman naiwan mo lang sa kwarto? Hindi. Sigurado ako. Sigaw ni Cassandra. Tumingin ito sa linya ng mga katulong. Ang mga mata nito ay parang laser na naghahanap ng target. Inilapag ko lang sa lababo sa kusina kanina nung naghugas ako ng prutas. Pagbalik ko, wala na. Naglakad si Cassandra sa harap ng mga katulong. Isa-isa niya silang tinitigan. Huminto siya sa tapat ni Leia. Nanlamig si Leia. Alam na niya ang mangyayari. Ikaw, turo ni Cassandra. Ikaw ang huling pumasok sa kusina para magtimpla ng gatas ni Sir Ricardo, di ba? Opo, ma'am, sagot ni Leia. Pilit na pinatatag ang boses. Pero wala po akong nakitang singsing. Sinungaling, sigaw ni Cassandra. Kapkapin siya. Myra, kapkapin mo ang babaeng yan. Lumapit si Myra ng may ngiting tagumpay. Marahas niyang kinapa ang bulsa ng apron ni Leia. Wala. Kinapa niya ang bulsa ng pantalon ni Leia. Biglang nanlaki ang mata ni Leia. May naramdaman siyang matigas na bagay na inilagay ni Myra sa bulsa niya habang kunwari ay kumakapkap. Aha! Sigaw ni Myra. Hinugot ni Myra ang kamay at itinaas ang singsing. Kumintab ang diamante sa ilaw ng chandelier. Napasinghap ang lahat ng katulong. Sabi ko na nga ba? Sigaw ni Cassandra. Sinampal niya si Leia. Pak! Napaungol si Leia at napahawak sa pisngi. Ang sakit ay tumagos hanggang sa kanyang pagkatao. Pero mas masakit ang tingin ng kanyang ama. Tumingin si Don Ricardo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Leia, binigyan kita ng trabaho. Bakit mo ginawa ito? Sir, hindi po. Umiiyak na depensa ni Leia. Lumuhod siya sa harap ng ama. Hindi po ako nagnakaw. Nilagay lang po ni Myra yan sa bulsa ko. Tumahimik ka. Sigaw ni Cassandra. Rick, tumawag ka ng pulis. Ipakulong ang babaeng yan. At tanggalin mo na rin si Gabriel. Nagulat si Gabriel. Ma'am? Ikaw ang head ng security. Baling ni Cassandra kay Gabriel. Bakit nakapasok ang magnanakaw na ito sa pamamahay namin? O baka naman, magkasabwat kayo. Ito na ang bitag. 2 ibon sa isang bato. Gusto silang tanggalin ni Cassandra ng sabay ngayong gabi. Akmang magsasalita si Don Ricardo. Pero inunahan siya ni Gabriel. With all due respect, ma'am. Kalmadong sabi ni Gabriel. Humakbang ito papunta sa gitna, sa pagitan ni Leia at Cassandra. Chine-check ko ang CCTV footage kanina. Pagsisinungaling ni Gabriel nang walang kurap. Mula alas 7 hanggang alas 8, nasa laundry area si Leia. Kitang-kita sa camera. Ang singsing niyo po, ma'am. Nakita kong hawak ni Myra kanina habang naglilinis siya ng kusina. Namutla si Myra. Anong... Sir Gabriel? Baka naman tinago ni Myra para ingatan at nakalimutan lang niya. Madiing sabi ni Gabriel, nakatitig kay Cassandra. Hinahamon niya ito. Alam ni Gabriel na walang CCTV sa kusina. Sira ito. At alam din ni Cassandra yon. Pero hindi pwedeng aminin ni Cassandra na sira ang CCTV sa harap ni Don Ricardo dahil trabaho ni Cassandra na ipaayos yon last week pa. Kung sasabihin ni Cassandra na walang CCTV doon, aaminin niyang naging pabaya siya. Natahimik si Cassandra. Namula ang mukha nito sa galit. Na-checkmate siya. Ganoon ba? Pautal na sabi ni Cassandra. Binalingan niya si Myra at sinampal ito ng malakas. Tanga! Bakit hindi mo sinabi agad na tinago mo lang? Ma'am, hawak ni Myra ang pisngi. Nalilito. Umalis kayo sa harap ko. Sigaw ni Cassandra. Ikaw, Leia, at ikaw, Gabriel. Humanda kayo sa akin bukas. Akala ni Leia ay tapos na. Akala niya ligtas na silang ngayong gabi. Pero biglang dumaing si Don Ricardo. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib. Namutla ito ng sobra. Daddy, bulong ni Leia.
Nakalimutan na ang pagpapanggap. Biglang bumagsak si Don Ricardo sa sahig. "Rick!" Sigaw ni Cassandra. Tumakbo si Leia palapit sa ama, pero tinulak siya ni Cassandra ng malakas. "Layuan mo siya!" Sigaw ni Cassandra. Nagsimulang umubo si Don Ricardo at sa bawat ubo may kasamang dugo na tumatalsik sa puting carpet. "Tumawag kayo ng ambulansya!" Sigaw ni Gabriel. Ngumisi si Cassandra ng palihim habang nakatalikod kay Gabriel. Niyakap niya si Don Ricardo pero sa halip na tulungan, bumulong siya sa tenga ng matanda na walang ibang makakarinig. "Konting tiis na lang, mahal ko. Malapit na tayong matapos." Napatingin si Leia sa mga mata ng ama. Nakita niya ang takot at sa sandaling iyon alam ni Leia na nagsimula na ang lason. Ang engagement party bukas ay hindi na mangyayari dahil baka hindi na abutan ng bukas ang kanyang ama. Nakabibingi ang wangwang ng ambulansya. Ang pula at asul na ilaw ay sumasayaw sa madilim na kalsada. Parang babala na nauubos na ang oras. Nasa likod ng manibela si Gabriel. Mahigpit ang hawak sa steering wheel ng service vehicle. Sa passenger seat nakaupo si Leia. Putlang-putla ito. Nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa ambulansya sa unahan kung saan nakasakay ang kanyang ama. "Bakit ang bagal nila?" Bulong ni Leia, garalgal ang boses. "Gabriel, bilisan mo." "Ginagawa ko ang lahat, Leia," sagot ni Gabriel. Tumingin siya sa side mirror. "Kailangan nating maunahan si Cassandra sa ospital. Kapag nakarating siya doon at hinarang tayo ng security, wala na tayong magagawa." Pagdating sa St. Luke's, agad na isinugod si Don Ricardo sa emergency room. Nagkagulo ang mga nurse at doktor. Nakita ni Gabriel si Leia na akmang tatakbo papasok sa ER. Pero mabilis niya itong hinila sa braso at dinala sa likod ng isang vending machine. "Bitawan mo ako. Daddy ko yon." Pumipigla si Leia. "Makinig ka." Mariing bulong ni Gabriel. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Leia at tinitigan ito sa mata. "Tingnan mo." Itinuro ni Gabriel ang entrance ng ER. Dumating ang itim na sasakyan ni Cassandra. Bumaba ito kasama ang abogado at 4 na private bodyguards na hindi empleyado ng Villarosa Mansion. Agad na pinuweso ni Cassandra ang mga ito sa pinto ng ER. "Nakikita mo sila?" tanong ni Gabriel. "Hindi sila guards natin. Mga hired guns yan. Kung lulusob ka doon bilang si Leia, kaladkad ka palabas. Kung aaminin mong ikaw si Luna, sasabihin ni Cassandra na baliw ka at nagpapanggap lang." Napaupo si Leia sa sahig, umiiyak. "Mamamatay siya, Gabriel. Nakita mo ang dugo. Nilason siya." Lumuhod si Gabriel sa harap niya. "Kaya nga kailangan natin ng pruweba. Kailangan natin ng sample ng dugo o suka niya para matest kung anong lason ang ginamit. Yun lang ang paraan para mabigyan siya ng tamang antidote." "Paano? Hindi tayo makakalapit?" Desperadong tanong ni Leia. Tumingin si Gabriel sa paligid. Nakita niya ang isang cart ng mga laundry na itinutulak ng isang janitor papasok sa service entrance. "May plano ako," sabi ni Gabriel. "Pero kailangan mong maging mabilis at kailangan mong maging matapang." Pagkalipas ng 10 minuto, naglakad si Gabriel papunta sa mga bodyguards ni Cassandra na nakabantay sa pinto ng ER. Suot pa rin niya ang kanyang uniforme bilang head of security ng mga Villarosa. "Pare," bati ni Gabriel sa isa sa mga goons. "Pinapatawag kayo ni Ma'am Cassandra sa loob. May gulo daw sa billing section." "Wala kaming utos," sagot ng guon. Matigas ang muka. "Bahala kayo." Kibit balikat ni Gabriel. "Kayo rin ang malalagot kapag nag-init ang ulo nun. Alam niyo naman si Ma'am?" Nagkatinginan ng mga goons. Alam nila ang ugali ni Cassandra. "Sige, bantayan mo muna dito," sabi ng isa. Umalis ang dalawa, naiwan ang isa. Ito na ang pagkakataon. Sa kabilang hallway, naglakad si Leia. Suot niya ang isang malaking scrub suit na ninakaw nila sa laundry cart at may suot na face mask. Tulak-tulak niya ang isang cart ng mga gamot. Dumaan siya sa harap ng naiwang guard.
Hindi siya pinansin nito. Pagpasok ni Leia sa ER, hinanap agad ng mga mata niya ang kama ng ama. Nasa dulong cubicle ito, maraming nakakabit na makina. Walang tao sa paligid ng kama. Nasa nurse's station si Cassandra. Sinisigawan ang mga doktor. I said no invasive procedures. Gusto kong maging komportable lang siya. Sigaw ni Cassandra. Mabilis na lumapit si Leia sa ama. Napaiyak siya nang makita ang itsura nito. Maputla, nangingitim ang mga labi, at halos hindi na humihinga. Dad! Bulong niya. Kumuha siya ng isang bulak at dahan-dahang pinunasan ang sariwang dugo sa gilid ng labi ng ama. Inilagay niya ito sa isang maliit na plastic ziplock na bigay ni Gabriel. Kumuha rin siya ng ilang hibla ng buhok. Biglang gumalaw ang kamay ni Don Ricardo. Dumilat ito ng bahagya. Luna? Mahinang bulong ng matanda. Halos walang boses. Hinawakan ni Leia ang kamay ng ama. Nandito ako, Dad. Babalik ako. Iligtas kita. Hoy! Sino ka? Isang boses ang umalingaw-ngaw sa likod niya. Si Cassandra. Nanigas si Leia. Nakatalikod siya kay Cassandra. Nurse! Bakit may ibang tao dito? Sigaw ni Cassandra habang papalapit. Mabilis na nag-isip si Leia. Kinuha niya ang bedpan sa ilalim ng kama at kunwaring inaayos ito. Sorry po, ma'am. Clean up lang po. Sabi ni Leia. Pilit na binago ang boses sa ilalim ng mask. Huminto si Cassandra sa likod niya. Naamoy ni Leia ang pabango nito. Umalis ka dyan, utos ni Cassandra. Tumango si Leia at mabilis na naglakad palabas. Bit-bit ang plastik na may lamang dugo sa kanyang bulsa. Hindi siya lumingon hanggang sa makalabas siya ng pinto kung saan naghihintay si Gabriel. Nakuha mo? Tanong ni Gabriel. Ipinakita ni Leia ang plastik. Oo, takbo na tayo. Tumakbo sila papunta sa sasakyan at mabilis na pinaharurot ni Gabriel papunta sa isang private clinic ng kaibigan ni Luna na chemist. Habang naghihintay ng resulta, hindi mapakali si Leia. Pabalik-balik siya ng lakad sa maliit na laboratorio. Si Gabriela naman ay nakatayo sa pinto, binabantayan ang paligid. Lumabas ang chemist, si Doc Martin, hawak ang isang papel. Seryoso ang muka. Luna, sabi ni Martin. Positibo. Anong lason? Tanong ni Gabriel. Arsenic, sagot ni Martin. At napakataas ng dosage. Hindi ito aksidente. Matagal na siyang nilalason ng paunti-unti, pero binigyan siya ng massive dose ngayong gabi. May gamot ba? Tanong ni Leia. Meron. Dimercaprol. Pero kailangan itong maiturok sa loob ng 2 oras. Kung hindi, mag-shutdown ang kidneys at puso niya. Hindi na siya aabuti ng umaga. Tumingin si Leia sa orasan. 3:00 na ng madaling araw. Ibigay mo sa akin ang gamot, Martin, sabi ni Leia. Delikado, Luna. Kailangan doktor ang mag-administer niyan sa ospital. Walang doktor sa ospital ang gagalaw sa kanya dahil hinarang ni Cassandra. Sigaw ni Leia. Akin na. Inabot ni Martin ang isang vial at hiringgilya. Bumalik sila sa sasakyan. Mabilis na nagmaneho si Gabriel pabalik ng St. Luke's. Gabriel, sabi ni Leia habang nasa biyahe. Paano tayo makakalapit ulit? Siguradong mas mahigpit na ang bantay ngayon. Humigpit ang hawak ni Gabriel sa manibela. Wala nang stealth mode ngayon, Leia, sabi ni Gabriel. Binunot niya ang kanyang baril at ikinasa ito. Click-clack. Gabriel, anong gagawin mo? Kinakabang tanong ni Leia. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng determinasyon. Handa itong isakripisyo ang lahat. Ang trabaho niya, ang kalayaan niya, pati buhay niya. Gagawa ako ng daan para sa'yo, sabi ni Gabriel. Kahit anong mangyari, kapag nakapasok tayo, iturok mo ang gamot sa daddy mo. Ako ang bahala sa mga haharang. Pagdating nila sa ospital, mas malala ang sitwasyon. Nasa lobby na si Attorney Gomez, ang abogado, kabit ni Cassandra. May kausap itong doktor at mga pulis. My client, Miss Cassandra, has signed the DNR waiver.
Narinig nilang sabi ni Attorney Gomez, ayaw na niyang pahirapan ng pasyente. Let him go peacefully. Pero attorney, may chance pa kung... Sabi ng doktor. I said no. Sigaw ng abogado. Oras na lang ang hinihintay namin. Nagtago sina Gabriel at Leia sa likod ng poste. DNR, bulong ni Leia nanginginig sa galit. Gusto talaga nilang mamatay siya ngayong gabi. Tumingin si Gabriel kay Leia. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango si Leia. Hawak ang vial ng gamot sa kanyang kamay. Para kay Daddy. Sa bilang ng 3, sabi ni Gabriel. Tatakbo ka papunta sa elevator. Huwag kang lilingon. 1. Huminga ng malalim si Gabriel. 2. Tumingin si Gabriel kay Leia sa huling pagkakataon. Mahal kita, Luna. Tandaan mo yan. Nanlaki ang mata ni Leia. 3. Takbo. Lumabas si Gabriel mula sa pinagtataguan at nagpaputok ng baril sa kisame. Bang! Nagkagulo ang lahat. Nagtilian ang mga tao. Dumapa ang mga pulis at guards. Walang gagalaw. Sigaw ni Gabriel, itinutok ang baril sa mga guards ni Cassandra. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Leia papunta sa elevator. Nakita siya ni Attorney Gomez. Hulihin niyo yan! Yung katulong! Sigaw ng abogado. Pero hinarangan ni Gabriel ang daan. Sumara ang pinto ng elevator. Naiwan si Gabriel sa lobby, napapaligiran ng mga pulis at baril habang si Leia ay paakyat para iligtas ang buhay ng kanyang ama. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator sa 5th floor. Walang tao sa hallway dahil lahat ng security ay nasa lobby. Inaasikaso ang gulong ginawa ni Gabriel. Tumakbo si Luna papasok sa kwarto 503. Ang tunog lang ng cardiac monitor ang naririnig. Tuut! 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 Ang bagal. Masyadong mabagal. Nakita niya ang kanyang ama. Kulay abo na ang balat nito. Dad! Humihikbi si Luna habang nanginginig ang mga kamay na hawak ang hiringgilya. Kumapit ka. Parang awa mo na. Itinusok niya ang karayom sa IV line ng ama. Itinurok niya ang Demercaprol. Ang bawat patak ng gamot ay parang pag-asa na pumapasok sa ugat nito. Napaupo si Luna sa sahig. Hawak ang kamay ng ama. Naghintay siya. 1 minuto. 2 minuto. Biglang nagbago ang ritmo ng monitor. Tuot, tuot, tuot. Bumilis ng kaunti. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Ang kanyang talukap ay gumalaw. Ligtas ka na! Bulong ni Luna. Hinalikan ng noo ng ama. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Lana, si Doc Martin. Hingal na hingal. Suot ang kanyang lab gown. Nakalusot siya sa gulo sa lobby. Martin! Sabi ni Luna. Naibigay ko na. Chinek ni Martin ang pulso at mata ni Don Ricardo. Nag-stabilize siya. Pero kailangan natin siyang itago. Kapag nalaman ni Cassandra na buhay pa siya, hindi siya titigil. Itakas mo siya. Utos ni Luna. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, hindi na siya mukhang katulong. Ang tindig niya ay tindig na ng isang bilirosa. Dalhin mo siya sa rest house sa Tagaytay. I-contact mo si Manang Fe at ang mga dating loyal staff. Sila ang magbabantay sa kanya. Paano ka? Tanong ni Martin. Nasa kulungan si Gabriel. Hinahanap ka ng mga pulis at tauhan ni Cassandra. Tumingin si Luna sa refleksyon niya sa bintana ng ospital. Gusgusin, duguan ng scrub suit, sabog ang buhok, pero ang mata niya ay nag-aapoy. May pupuntahan ako. Malamig na sagot ni Luna. May party na kailangang tapusin. Kinabukasan, gabi ng engagement party. Nasa isang lumang apartment si Luna, ang tinutuluyan ni Manang Fe matapos itong palayasin. Nakaharap si Luna sa salamin. Dahan-dahan niyang pinunasan ang dumi sa kanyang mukha. Tinanggal niya ang contact lens na kulay brown para ilabas ang tunay na kulay ng kanyang mga mata. Sa likod niya, inaayos ni Manang Fe ang isang gown. Hindi ito bagong gown. Ito ang gown na isinuot ng mama ni Luna noong 18th birthday nito. Kulay pula.
kulay ng dugo at tapang. Anak, nangingiyak na sabi ni Manang Fe habang isinasara ang zipper sa likod ni Luna. Sigurado ka ba dito? Mapanganib si Cassandra. Wala na akong kinatatakutan, Manang, sagot ni Luna. Inisip niya si Gabriel. Nasa loob ito ng selda ngayon, malamig, nag-iisa. Ginawa nito ang lahat para lang makatakbo siya. Sinabi nitong mahal siya nito. Mahal din kita, Gabriel, at babawiin kita. Humarap si Luna kay Manang Fe. Suot na niya ang pulang gown. Ang buhok niya ay nakadryer na parang alon. Naglagay siya ng pulang lipstick. Wala na si Leia? Ang babaeng nakayuko, ang babaeng sunod-sunuran, ay naglaho na. Nasa'yo na ba ang ebidensya? Tanong ni Manang Fe. Kinuha ni Luna ang isang itim na clutch bag. Sa loob, nandoon ang voice recorder, ang medical report ni Doc Martin, at ang video ng pang-aabuso ni Cassandra sa mga katulong na nakuha niya sa CCTV server room bago siya umalis. Kumpleto na, sagot ni Luna. Nasa labas na ang sasakyan, sabi ni Manang Fe. Kasama ko ang iba pang dating empleyado. Hindi ka nag-iisa. Lumabas si Luna ng kwarto. Sa Villarosa Mansion, napakaganda ng ayos ng garden, puno ng bulaklak, mamahaling ilaw, at mga kilalang personalidad. Businessmen, politicians, media. Nakatayo si Cassandra sa stage, hawak ang microphone. Suot niya ang isang puting gown, nagmumukhang inosente at malungkot. Sa tabi niya ay si Attorney Gomez. Mga kaibigan, simula ni Cassandra, kunwaring pumiyok ang boses. Salamat sa pagpunta. Alam kong engagement party dapat ito, pero may malungkot akong balita. Tumahimik ang lahat. Nagbulungan ang mga bisita. Si Don Ricardo, nagpunas ng luha si Cassandra. Inatake siya sa puso kagabi. Nasa ospital siya ngayon, comatose. At ayon sa mga doktor, baka hindi na siya magising. Nag-gasp ang crowd. Oh my God, sabi ng isang matrona. Bilang kanyang fiancé, patuloy ni Cassandra. At base sa last will na pinirmahan niya bago siya mawalan ng malay. Ako ang tatayo bilang pansamantalang CEO ng Villarosa Group. Pumalakpak ng mahina si Atty. Gomez at sumunod ang iba pang mga kasabwat. Ngumiti ng palihim si Cassandra. Tagumpay. Nasa kanya na ang lahat. Wala ng Don Ricardo, wala ng Luna. At yung pakialamerong Gabriel ay nabubulok na sa kulungan. Kaya ngayong gabi, itinaas ni Cassandra ang kanyang baso ng champagne. Let us toast. Para sa legacy ng Villarosa. Cheers! Sabi ng mga tao. Akmang iinom na si Cassandra nang biglang namatay ang lahat ng ilaw. Bizizizist. Nagtilian ang mga bisita. Anong nangyari? Brownout? Cassandra, anong pakulo ito? Biglang bumukas ang spotlight. Tumutok ito hindi sa stage, kundi sa grand staircase ng mansion. Bumukas ang malaking pinto sa taas ng hagdan. Mula sa dilim, lumabas ang isang babae. Nakasuot ng pulang gown na kumikinang sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang mukha ay matapang. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi makapaniwala si Cassandra. Nabitawan niya ang baso ng champagne. Clag! Lay Luna? Luna? Utal na bulong ni Cassandra. Naglakad si Luna pababa ng hagdan. Bawat hakbang ay mabigat. Puno ng awtoridad. Ang tunog ng kanyang heels ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na garden. Kinuha ni Luna ang isang wireless microphone mula sa gulat na MC sa paanan ng hagdan. Tumingin siya sa mga bisita, tapos kay Cassandra. Masyado pang maaga para sa toast. Mother, sabi ni Luna, ang boses niya ay buo at malamig. Rinig sa buong mansion. Buhay pa ang daddy ko at narito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw mo. Nabalot ng katahimikan ng buong garden. Lahat ng mata ay nakatuon kay Luna na nakatayo sa gitna ng hagdan, parang isang reyna na bumalik para bawiin ang kanyang trono. Guards! Tili ni Cassandra. Basag na ang boses.
Palabasin niyo ang babaeng yan. Isa siyang baliw na nagpapanggap na Luna Villarosa. Matagal nang nasa Amerika si Luna. Tumakbo ang mga private guards ni Cassandra paakyat ng hagdan para dakpin si Luna. Pero bago pa sila makalapit, sunod-sunod na ilaw ng flashlight ang sumilaw mula sa mga halamanan. Pulis! Walang gagalaw. Naglabasan ang mga operatiba ng pulisya. Nakatutok ang mga baril. Sa unahan nila, naglalakad ang isang lalaking pamilyar kay Luna. Si Gabriel. Malaya siya. May mga pasa pa siya sa muka at gulo ang damit. Pero nakangiti siya habang nakatingin kay Luna. Kasama niya ang Chief of Police. Gabriel! Bulong ni Luna. Gusto niya itong takbuhin at yakapin, pero kailangan muna niyang tapusin ang laban. Huwag kayong maniwala sa kanila! Sigaw ni Cassandra sa mga bisita, pero halata na ang takot sa mukha nito. Sinungaling ang mga yan. Wala silang ebidensya. Ngumiti si Luna ng malamig. Wala. Itinaas ni Luna ang kanyang kamay. Sa likod niya, bumukas ang malaking projector screen na kanina ay ginamit para sa slideshow ng sweet photos ni na Cassandra at Don Ricardo. Biglang nagplay ang isang video. Malabo ito, kuha ng hidden camera pero malinaw ang audio. Ihahalo ko sa champagne niya pagkatapos ng toast. Boses ni Cassandra sa video. Isang inom lang at aatakehin siya sa puso. Walang trace. Nasundan ito ng video footage kung saan sinasampal at pinapakain ni Cassandra ng bubog si Leia. Nagulat ang lahat ng bisita. Ang mga reporter ay nagkagulo, kanya-kanyang kuha ng litrato at video kay Cassandra. Mamatay tao! Sigaw ng isang bisita. Halimaw! Sigaw ng isa pa. Namutla si Cassandra. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi. Attorney Gomez, gumawa ka ng paraan. Sigaw niya. Pero wala na si Attorney Gomez sa tabi niya. Nakita na lang nila na pinoposasan na ng mga pulis ang abogado habang sinusubukan nitong tumakas sa back gate. Wala nang matatakbuhan si Cassandra. Dahan-dahang bumaba si Luna sa hagdan hanggang sa makaharap niya si Cassandra ng malapitan. Tapos na ang palabas mo, Cassandra, sabi ni Luna ng mahinahon. Sa sobrang galit at desperasyon, sumugod si Cassandra. Hayop ka, papatayin kita. Akmang sasakalin niya si Luna, pero mabilis na humarang si Gabriel. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Cassandra at pinihit ito sa likod. Aray, bitawan mo ako. Katulong ka lang. Sigaw ni Cassandra. Guard ako, ma'am, sagot ni Gabriel ng may diin. At trabaho kong protektahan ang mga Villarosa mula sa mga basurang tulad mo. Lumapit ang mga pulis at pinusasan si Cassandra. Habang kinakaladkad siya paalis, nagsisisigaw pa rin ito. Minumura ang lahat hanggang sa ipasok siya sa police car. Nang mawala na ang ingay ng sirena, tumahimik muli ang paligid. Humarap si Luna sa mga bisita. Pasensya na po sa gulo, sabi ni Luna. Pinapahid ang munting luha sa kanyang mata. Pero ligtas na ang ama ko at ligtas na ang pamilyang ito. Nagpalakpakan ang mga tao. Pero hindi yun ang mahalaga kay Luna. Tumingin siya kay Gabriel. Nakatayo ito sa gilid, nakayuko. Parang nahihiya ngayong alam na ng lahat na si Luna ay isang donya at siya ay isang empleyado lang. Tumalikod si Gabriel at nagsimulang maglakad palayo. Gabriel! Tawag ni Luna. Huminto si Gabriel pero hindi lumingon. Binitawan ni Luna ang microphone. Hindi niya kailangan ng mic para dito. Itinaas niya ang kanyang palda at tumakbo pababa ng stage. Wala siyang pakialam kung nakatingin ang mga mayayaman, ang press o ang buong mundo. Naabutan niya si Gabriel sa may fountain. Saan ka pupunta? Tanong ni Luna, hinihingal. Humarap si Gabriel. Malungkot ang mga mata nito. Tapos na ang trabaho ko, Ma'am Luna. Ligtas na kayo. Babalik na ako sa lugar ko. Sa lugar mo? Ulit ni Luna. Lumapit siya ng dahan-dahan. At saan yon? Sa quarters? Sa gate? Ma'am, alam niyo naman po. Napakamot si Gabriel sa batok. Driver lang ako.
Kayo, kayo ang may-ari ng lahat ng ito. Yung nangyari nung mga nakaraang araw, si Leia ang kasama ko noon, hindi si Luna. Napangiti si Luna. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel, ang kamay na nagbenda ng sugat niya, ang kamay na humawak ng baril para sa kanya. Tingnan mo ako, Gabriel, utos ni Luna. Tumingin si Gabriel sa kanya. Nung naging katulong ako, nung naging si Leia ako, doon ko lang nakita ang tunay na kulay ng mundo. Sabi ni Luna habang tumutulo ang luha. Nakita ko kung sino ang totoo at nakita ko ang lalaking handang ibuwis ang buhay niya para sa isang hamak na katulong. Hinawakan ni Luna ang mukha ni Gabriel. Si Luna Villarosa ang kaharap mo ngayon, bulong niya. Pero ang puso ko, mananatiling kay Leia dahil si Leia ang minahal mo nung wala akong wala. Luna, garalgal na banggit ni Gabriel. Huwag mo akong iiwan, Gabriel. Pakiusap ni Luna. Hindi ko kailangan ng bodyguard. Kailangan ko ng kasama habang buhay. Hindi na nakapagpigil si Gabriel. Niyakap niya si Luna ng mahigpit. Parang ayaw na niyang bitawan ito kailanman. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin, hinalikan niya ang noo nito. Pangako, bulong ni Gabriel. Hindi ako aalis sa tabi mo. 3 buwan ang nakalipas. Nasa garden si Luna at ang kanyang ama na si Don Ricardo. Nakaupo sa wheelchair ang matanda, pero maaliwalas na ang muka at nakangiti. Sa di kalayuan, naglalaro ng chess si Gabriel at si Manang Fe. Tawanan sila ng tawanan. Hindi na naka-uniforme si Gabriel. Nakasuot na siya ng simpleng polo shirt, mukhang presko at masaya. Masaya ako para sa'yo, anak, sabi ni Don Ricardo habang hinahawakan ang kamay ni Luna. Noong una, nagalit ako sa sarili ko. Hinayaan kitang maranasan ang hirap ng pagiging katulong. Umiling si Luna at ngumiti. Tiningnan niya si Gabriel na tumatawa sa ilalim ng puno ng mangga. Huwag kang malungkot, Dad, sagot ni Luna. Yun ang pinakamagandang nangyari sa akin. Tumayo si Luna at naglakad palapit kay Gabriel. Nang makita siya nito, agad itong tumayo at sinalubong siya ng yakap. Dati, akala ni Luna, ang pagiging Villarosa ang pinakamataas na karangalan. Akala niya, nasa yaman ang kapangyarihan. Pero, habang hawak niya ang kamay ni Gabriel, na-realize niya ang totoo. Kailangan niyang mawala. Kailangan niyang maging si Leia para matagpuan niya ang sarili niya. Sumandal si Luna sa balikat ni Gabriel at bumulong sa hangin. Salamat, Leia. Dahil sa'yo, natuto akong magmahal.